Ayan mga kaisda, update lang po tayo sa ating mga bagong breeder, mga bagong gapi, at mga bagong fry natin mga kaisda. So, Ako na kung kamot. introhan muna natin. Good day mga kaisda. Good day sa lahat. So, for today's video ay mag-a-update lang po tayo sa ating mga bagong breeder, bagong fry, bagong jubi natin na gapi mga kaisda at swordtail na din, no? So, ito po ang ating setup sa ating maliit na isdaan. So sa unang balde mga kaisda ay swordtail po yan. Yan po ang pinakauna naming binili na isda ng aking bunso. Binili namin yan, ang parents niyan sa paralan dahil gustong gusto niya talaga ng isda. So ito po yung swordtail mga kaisda, jubi na yan. Hindi masyadong nakikita kasi medyo malabo, no? Kasi pagkakuha ng video dyan is may ilaw yung camera. So marami yan sila mga kaisda. Ito yung pinakauna kong fry ng swordtail. Green swordtail po yan, one sword mga kaisda. So, para sa iba ay ordinaryo lang yan. So para sa akin din ay napaka-ordinaryong swordtail lang po siya mga kaisda, no? So yan po ang ating unang ipapakita sa inyo. So ang next naman natin mga kaisda ay yung HB White. So nalaglag pa yung pangalan, no? Nilalagyan namin ng mga pangalan para hindi kami malito dahil medyo marami na din ang fry ng iba nating gapi. So ito yung bago kong gapi mga kaisda, no? Kasama yan ng EBT. Dalawa lang po yan sila. Yan po ay free lang po yan mga kaisda. So ang plano natin dyan ay pararamihin natin yung HB White natin mga kaisda. Yan, nakikita nyo, no? Ang liksi. Napakagandang HBB yan HB White mga kaisda. HBB tuloy. No? Maganda yan siya. Pinakita namin yan sa aquarium. Sa plastic pa lang hindi mo masyadong ma-appreciate yung female. Pag nilagay namin sa aquarium, doon mo ma-appreciate siya na maganda pala yung female. So ito naman ang flamingo mga kaisda. Itong red flamingo ko ay bagong breeder ko po yan dahil yung mga parents niyan mga kaisda ay ubos na. Unti-unti lang namamatay mga kaisda. Hindi ko alam kung anong nangyari, no? Kagaya din ng aking EFR, yung mga breeder. Sa dami nila, pa isa-isa namamatay. Hindi naman araw-araw, ano lang ng ilang araw, meron na namang namatay isa, mga ganun mga kaisda. So ito po ang aking purple bodied mga kaisda. So medyo malaki na sila, may mga kulay na din yung buntot nila mga kaisda, at maganda din yung parents nito, yung ina nila mga kaisda, dahil pagbili ko sa mga lace ko ay free po yan. So yan po ang kanilang ina mga kaisda. Maganda yan, kaso nga lang yung ina nila ay namatay din. Yan mga kaisda. Pero hindi na tayo mag-worry dahil marami naman tayong fry, no? Ayan, makikita nyo may kulay pula na. So ang sabi ng nabilhan ko ng mga lace, kasi freebies yan, ay i-inbreed ko lang sila mga kaisda. So yan ang gagawin natin. At ito naman din yung aking ginawa kong kaling na EFR mga kaisda. Pero
Yung iba ay paunti-unting nagkukulay pula na yung mga buntot nila mga kaisda. Yung iba may kulay pa ng iba. Kaya natawag ko silang kal, at saka natawag ding parang mosaic mga kaisda, no? Pero meron na din ako nakuha dyan na kulay pula. At ito naman mga kaisda, ito yung outcross ko na EFR at saka flamingo. Ito yung kapatid ng inaalagaan kong, sabi nila na choppy na gapi, no? Pero alagang-alaga ko yun mga kaisda. So ang next naman mga kaisda ay itong metal blacklist. Ito yung fry ng metal blacklist. So makikita nyo kulay green na yung lagayan nila, pero pagkatapos nitong video na to ay pinalitan namin. Hindi na namin na ipakita yung pagpalit ng tubig mga kaisda. Yan, medyo malalaki na din yung metal blacklist natin mga kaisda. At dito naman sa baba mga kaisda, ito yung bago kong gapi. Ito yung EBT mga kaisda. Kasama to sa HB White. Ito yung isa na kursunada ko, gustong gusto ko na gapi mga kaisda. Yan, at last meron na din tayo. At yung female dyan ay inaabangan na namin, binabantayan dahil buntis po yung mga female dyan mga kaisda. So dalawang trayo lang po yan, dalawang male at saka 4 na female, no? Yan, makikita nyo naman. So medyo malaki yung lagayan nila. At sa baba naman mga kaisda, ito yung sinabi ko na flamingo, kapatid nung ginawa nating breeder. Marami na ding malaki dyan mga kaisda. Ang plano ko dyan is ilipat sa ibang trapan yung malalaki. Ihiwalay yung female at saka yung male mga kaisda, no? Yan po ang ating flamingo mga kaisda. Maganda din yan mga kaisda, no? Maganda. Kung nakulay yung pula, yung mata niyan is nakulay pula, para ding EFR. So ito naman yung ating parents na metal blacklist. Yan mga kaisda, oh, 'di ba? Ang ganda ng ating male mga kaisda. Saka buntis na din yung ating female. So binabantayan na din namin yan, no? Para dumami sila. Yan. So isang tryo lang po yan mga kaisda, at freebies po yan sa aking red lace at saka yellow king cobra. So ito naman yung parents ng ating HBB. So dalawang tryo po yan mga kaisda, kaso namatay yung isang male. Ang naiwan dyan ay isang male na lang, saka mga female na. So madami na din yang fry mga kaisda, at meron na ding mga jubi. Yan, di ba? Isa din to sa mga gusto ng aking anak, yang HBB na yan. At ito naman mga kaisda, ito po yung jubi at fry na EFR. So marami na ding jubi dyan mga kaisda. At ganun din, ang plano namin ay ilipat sa ibang trapan yung mga malalaki na. Marami po yung mga maliliit pa dyan mga kaisda, mga fry, at marami ding jubi dyan. So ang magandang gawin ay ilipat, kasi kawawa yung maliliit, hindi makakain na masyado dahil naunahan sa malalaki, do. At ito naman mga kaisda, ito yung metal red lace ko. So sad to say, sa next video ko ay wala na po yung male natin. Hindi ko alam, namatay siya, pero okay lang dahil mayroon naman tayong nakuhang fry, no? Nakakuha tayo ng fry, at plano ko din na bibili lang ng isa or dalawang male na red lace mga kaisda, at same person pa rin yung bibilhan natin, no? At ito yung fry ng aking HBB.
So dyan muna yung maliliit, yung malalaki ay nililipat namin sa mas malalaki na din na mga kapatid niyan mga kaisda. Makikita nyo yan mamaya. So bago ko pa makalimutan ang aking YouTube channel mga kaisda, please subscribe to my channel, like, share, and comment down below mga kaisda. Comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. So ito, back to topic tayo mga kaisda. Itong makikita nyo ngayon ay mix po yan mga kaisda. Dati sa ibang lagayan yan, kaya nilipat ko dyan sa reef tub. So ito naman mga kaisda ay yung yellow lace top sword ko mga kaisda. So may nakuha na din tayong fry dyan. Yan po ang aking bagong breeder dahil yung parents niyan ay na-mix niya doon sa reef tub na lagay yung mga parents nun. At ito po yung pinakauna kong Juby na EFR mga kisda. All male po yan. Ang gaganda nila mga kisda. Kaso nga lang yung female natin yung diferensya. Yung nakita nyo kanina sa aquarium mga kisda, sa guppy tank, no? Yan po ang mga kapatid niya. Pero yung ibang maliliit dyan, kapatid din niya pero huli yan sa pag-drop mga kisda. So ito yung ating feeder mga kisda. Yan po ating feeder. Matagal akong naghintay nito na mag-drop yung female natin. At last nakakuha na din tayo ng fry nito mga kisda. At medyo madami din yung nakuha nating fry. At makikita nyo naman yung mga female dyan ay buntis din. Kaya abang-abang na din tayo. Baka magkasabay lang sila lahat mag-drop, no? Kaya nakakatuwa. Dumadami na din yung ating strain na mga guppy, mga kaisda. So yan, dalawang trio lang po yan sila mga kaisda. So ito naman yung ating Metal Yellow King Cobra. So Metal Waikisi. Ito po ang aking isa na pinakagusto na guppy na strain mga kaisda. Kasi itong Yellow King Cobra natin ay high dorsal po yan mga kaisda. Napakaganda. At tingnan nyo, merong mga fry din dyan. No, hindi pa namin nakuha yan, no? Diba? Merong maliliit dyan. No? Pagkatapos nito ay kukunin natin yung fry. So dalawang trio lang po yan. Dalawang male at saka 4 na female. So buntis din yung ibang female. Ito naman yung nakikita yung female, EFR po yan mga kaisda. So i-inbreed ko yan sa mga male dahil magkapatid lang yan sila. At ito naman sa kabila ay inbreed ko na EFR mga kaisda. Yan po ang pinakauna kong inbreed na EFR mga kaisda, no? Dalawang male, isang female. So sa kabila ay dalawang female mga kaisda. Dito naman ay ito yung outcross ko na EFR at saka HBB. Yan. Titingnan natin kung anong kinalalabasan yan mga kaisda. Yung sa gitna naman ay buntis na EFR. Yan. At ito naman sa kabila, yung isa hindi masyadong nakikita, yan po ay flamingo. Buntis po din yan mga kaisda, no? Yan, no? Nakikita nyo? Buntis po yan. So nakakatuwa, no? Medyo madami-dami na din yung ating guppy mga kaisda. At tayo naman ang magpo-produce at magbibinta sa market. At ito naman mga kaisda, ito yung sinabi ko sa inyo na choppy na flamingo EFR outcross na alagang-alaga ko. Hindi ko maibigay-bigay dahil para sa akin ay nagagandahan ako. Makikita nyo naman, di ba?
Ang ganda po nila mga kaisda. Yan. Choppy nga lang yan, pero alagang-alaga po yan mga kaisda. So, ito naman po ang aking sinabi sa inyo na mga HBB ko. Sobrang dami dyan. Sobrang dami niyan mga kaisda. Hindi dyan. Yan. Yan, no? HBB po yan mga kaisda. So, marami na din tayong male dyan at mga female. So, makikita nyo naman. At baka next month ay mag-release na ako niyan mga kaisda. Dahil saktong-sakto na din yan, no? Yan po ang ating HBB. Napakaganda pong HBB na yan mga kaisda. Sa totoo lang. Yan. At ito naman yung aking outcross na flamingo at saka yellow lace top sword. So yan lang po muna ang ating mga update mga kaisda sa ating maliit na isdaan, no mga kaisda. Makikita nyo maganda po yan mga kaisda. Sobrang maganda. Ang hinabol ko dyan ay yung male dyan ay yung buntot ay magkulay pula. Yun lang po ang aking habol. So ako'y magbababay ng mga kaisda. Hanggang sa muli. Bye-bye!